Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mapadabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads natin. So kanina nagkagulo po ang mga online viewers dito po sa live chat ng Itbulaga YouTube channel dahil po sa ilang minutong late ng Itbulaga. Marami po ang nagtatanong bakit daw late na po ang Itbulaga. Halos 5 minutes or 4 minutes yung late nito bago po maipalabas ang Itbulaga. Yan po ang katanungan nila. Ano daw nangyari? Merong mga nagsasabi na nakatulog na daw yung operator, merong mga nagagalit na, at may mga nagrereklamo na din po. So grabe, 'di ba? Na late lang po ang Itbulaga, ang dami na pong naiinip. So paano pa kaya pag nawala ang Itbulaga? 'Di ba? Naku, kagulo na naman yan for sure. Isang patunay lamang ito na talaga namang marami pong nagmamahal sa Itbulaga at marami ding nag-aantay dito every pananghalian. So kaya po na late ang Itbulaga mga Kadabarkads dahil nag-overtime po ang himala ni Nino. And since nag-overtime nga po ang himala ni Nino, di kukunin na lamang po ng Itbulaga yung oras na yon sa closing gap nila. And nang magsimula na nga po ang Itbulaga, ang bumungad agad sa atin ay si Raisa May Arboni, Alan Kay, and syempre si Paulo Ballesteros. And may nababasa na naman ako na naghahanap kay Atasha Mulak. Hindi yata sila na-inform na every Friday and Saturday present si Atasha. Samantalang isang host nga po ng Itbulaga ang gustong ipatanggal ng isang netizen na nag-comment dito po sa comment section sa live chat po ng TVJ Itbulaga na live. Sabi po dito, mild score ni OA papansin, tanggalin na to lang kwenta. So bakit maraming naiinis kay Miles Ocampo? Okay naman po siyang mag-host Kwela din naman siyang mag-host. Bagay na bagay nga po siya sa Itbulaga, lalo na po sa sugod bahay mga kapatid. Huwag natin sanang i-bash si Miles Ocampo dahil ginagawa niya lamang po yung kanyang trabaho para syempre makapagpasaya sa ating lahat. Huwag tayong toxic. Kung mahal natin ang Itbulaga, mahalin din natin ang mga taong nasa loob nito. Dahil iisa lang naman po ang layunin ng naturang programa, makapagbigay ng saya at tulong sa mga mamamayang Pilipino. Samantalang, ang mga programa naman po ng TV5, mga Kadabarkads, ay nakita dito sa giant billboard ng Mercury Drug in Quiapo, Manila. Now, showcasing all TV5 programs. Sabi nga ni LM, dati puro GMA ang dinidisplay dito, pero ngayon, TV5 na. Mas maganda na kasi ngayon at mas kulay ang mga programa po ng TV5 mga kapatid. Sabi nga sa post ng TV5 mga kapatid, nakita nyo na ba ang pangmalakasang LED billboard ng mga kapatid shows sa Quiapo, Maynila? Huwag palalampasin ang mga shows na aliw sa inyo buong araw dito lang sa TV5. Samantalang kinagulat naman po ng mga kapatid at Dabarkads etong magbabalik sa TV5. Ano ito? Walang iba kundi ang action comeback. TV5 Frontline Newscast undergoes minor change on its musical scoring. Sabi nga dito, after the said newscast for use the musical scoring of the network former newscast action, change in the musical scoring also took effect on Good Morning Kapatid news segment, Pasada Balita and Frontline Express. The said musical scoring is also expected to take effect on its flagship and late night edition. As confirmed by the director of the said newscast, it was an office order to use musical scoring of Action. Action became the flagship newscast of TV5 from 2010 to 2020 after the show needed to go off the air amid the COVID-19 pandemic. And ngayon, magbabalik na. Samantalang next topic naman tayo, malaking pagbabago magaganap na sa isang Dabarkads. Kanina nga po ay nagbahagi si Ma'am Pauline Luna Soto ng kanyang picture kasama po niya dito si Dr. Vicky Bello. Pumunta nga po si Ma'am Pauline Luna Soto dito po sa clinic ni Dr. Vicky Bello
para magpakonsulta ng tungkol ata sa kanyang braso na kung saan ay makakapag-sleepless na nga siya. Malapit na po mga kadaberkads. Sabi niya nga, the road to sleepless is near. Thank you Doc Vicky, I'm so excited. So malaking pagbabago ang ating makikita dito po kay Ma'am Pauline Luna Soto. Okay na naman po yung katawan ni Ma'am Pauline Luna Soto, pero syempre siguro meron siya mga hindi gusto na mga taba-taba, kaya possible na ipa-opera niya po yan or pabawasan niya po kung ano man pong treatment ang gagawin sa kanya ni Dr. Vicky Bello. And we're so excited na makita ang malaking pagbabagong ito sa asawa po ni Bossing Vic Soto. Samantalang isang host naman po ng Noontime ang naaksidente at ang ilang mga page nga po ay humihingi ng dasal sa mabilisan niyang recovery. Sinong host ng Noontime? Ito, walang iba kundi po ang isang host ng It's Showtime na nagkaroon ng accident sa car. Walang iba kundi itong si Sian Dominguez. Kung inyong natatandaan mga kadaberkads, ito din po yung host ng It's Showtime na kung saan ay muntikan na pong maar. And ngayon, eto naman po at na-aksidente po siya. Ayun nga po sa isang kapamilya page, pray for Sian Dominguez. At mababasa dito ang kanyang komento na accident sa car for now is safe na po siya. Ito po yung mga komento ng ilang mga netizen, no? Una, muntik maar, ngayon car accident. Sana lagi ka na lang maging safe, Sian. Parang itong host na to, malapit po siya sa disgrasya, no? Kaya dapat ingat po talaga yung kailangan niya dito. And yung naka-aksidente ata, parang nagkaroon sila ng pagtatalo. Sabi nga dito nung isang nag-comment, safe naman po siya, nagtalo lang sila nung car na nakabangga sa kanila. So pagka talaga ikaw ay nasa kalye mga kadaberkads, kahit mag-ingat po kayo ng triple, doble ingat pa yan kung yung kasalubong ninyo or yung nasa ulihan ninyo hindi po nag-iingat, delikado din ang buhay mo. Kaya hindi ko alam kung saan ba tayo lalagay. Samantalang, next topic naman tayo mga kadaberkads. Ang sugod bahay mga kapatid po ay nandirito sa Barangay Maligaya, Lemery, Batangas. And sobrang dami na naman po ang nakiisa at pumila, nagpa-register dito po sa SG mga kapatid sa Lemery, Batangas. So ilan lamang po yan sa mga natutulungan po ng Itbulaga. Yung mga netizen dyan, yung mga residente po dyan, diba? So binabalik lamang po ng Itbulaga yung binabayad po sa kanila ng mga advertisers nila. And feeling ko ito lang po yung Noontime show na talaga naman po malaki-laki yung binibigay sa mga natutulungan po nila, nasusugod nila, mga winners sa kanilang programa. Kaya hopefully sana po ibumalik na po itong Pure Gold na kung saan matagal-tagal din po nila yung nakasama since 2009 ata mga kadaberkads. Nasa Itbulaga na po yan. Correct me if I'm wrong lang mga kadaberkads kasi I'm not sure doon sa year kung anong taon nagsimula po ang Pure Gold sa Itbulaga. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.